mga kaibigan, panibagong pagtuturo na akin pong ibabahagi sa inyo. Patungkol pa ito sa transmission mga kaibigan. Gaano po kahalaga yung backhorn. Ang pag-usapan po natin mga kaibigan, yung tungkol sa backhorn mga kaibigan. Yung backhorn kasi mga kaibigan, for example, sa huli, di ba may makikita na tayo dun sa hulihan na stoplight, kulay puti. Kulay puti siya kaibigan, dalawang ilaw. Ngayon yung iba niyan, may nakasiris pa silang backhorn. Yung tumutunog sa huli pagka kinambyo mo na reverse. Ayan, minsan mag-aano sila, magtutunog sila ng tit, 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 ganon mga kaibigan. Yung iba po kasi, pagka nagkabit sila ng backhorn at nagdadagdag po sila ng dalawang fog light sa hulihan. Kasi sa mga tracking po mga kaibigan, ang karamihan doon ay humihingi yung ibang company ng additional backup light sa huli para pag nag-atras sila, for example trailer, kitang-kita nila yung hulihan mga kaibigan. Ngayon, problema natin guys dyan sa mga nagdadagdag additional na mga fog light sa hulihan, naapektuhan po yan yung transmission switch. Yun ang pag-aaralan natin. Ngayon, para hindi maapektuhan yung transmission switch natin sa transmission, ituturo ko sa inyo yung tips para kung sakali magdagdag tayo ng additional na fog light sa hulihan, hindi masusunog yung transmission switch natin sa transmission mga kaibigan. Pwede tayo magdagdag hanggang dalawang fog light lang. Pag apat na, overload na yun mga kaibigan. Kung hindi naman masunog yung transmission switch natin, yung fuse naman natin ang bibigay. Magkakaroon ng overloading yun, yung iinit yung fuse niya mga kaibigan. Ngayon, ituturo ko sa inyo yung technique para hindi na tayo magdagdag ng wirings mga kaibigan. Mag-a-adapt tayo ng relay sa transmission mga kaibigan. Ituturo ko sa inyo yung tamang connection na wala na tayong babaguhin ng wiring galing dun sa taas. Ang gagawin lang natin, magkakaroon tayo ng negative control, kukontrolin ng backhorn switch yung ilaw sa hulihan mga kaibigan. Pero hindi siya mag-overload mga kaibigan kahit magdagdag tayo ng dalawang fog light sa hulihan. Kasi yung fog light sa hulihan, katumbas siya ng dalawang headlight na bright, mataas mga kaibigan yung ano niyan, yung amperahe niyan, saka yung wattage ng halogen. Halogen kasi mga kaibigan yun, yung dalawang fog light sa hulihan. Yan ang nire-required ng ibang company, lalo na sa mga cargo truck, pag naglo-loading sila mga kaibigan. Ngayon isi-share ko sa inyo kung paano natin i-connection yung relay nang hindi tayo gagalaw ng wiring sa taas mga kaibigan. Doon lang tayo sa transmission magkakaroon ng conversion mga kaibigan papunta sa fog light. Mag-a-adapt tayo ng additional fog light sa hulihan mga kaibigan. Panoorin natin mga kaibigan, subaybayan natin. Okay po mga kaibigan, ito na yung starting natin. Ito na yung galing dun sa taas. Yan, galing na po yan sa taas at meron siyang fuse. Ayan, meron siyang fuse. Ito na yung pinaka-fuse natin. Ano mga kaibigan? Ito na yung nasa integrated fuses natin. Nasa itaas na yan ng dashboard. Ayan, papunta na ito sa transmission. Ano po mga kaibigan? For example, mag-draw tayo ng simpleng diagramming ng transmission mga kaibigan. Ito yun. For example, ito yung transmission ng ayan. Ito yung flywheel. Ito na yung shafting. Ganyan yung forma niyan mga kaibigan. Transmission yan. Meron yan ditong selector. Yan, selector na yan. Tapos dito, ito na yung parang booster. Clutch. Yan, may naka-adapt yan dyan. May linya yan dyan. Ito naman, papunta na ito sa cable. Gawin natin tong hindi selector siya. Gawin natin cable type yan. Papunta na to doon sa driver side. Ayan. For example, ito yung isang cable.
At doon naman sa isang selector, for example yan. Yan. Ito naman yung isang cable. Cable na isa. Cable 1, cable 2, mga kaibigan. Ito yung magiging cable 1. Ayan. Cable 2. Ayan. Yan yun sa cambio, mga kaibigan. Ano po? Sa transmission, mga kaibigan, maraming sensor yan. Ayan. For example, ito na propeller natin. Ito na yung shafting, ano po. Ayan. Transmission yan. Yung shafting. Meron pa yan dito sa ibaba, sensor. Karamihan nandyan ay RPM. Ayan. RPM yan, mga kaibigan, ano po. Yung location ng switch natin yan sa transmission, dalawa yan kasi. Pagka 10-wheeler, forward, L. Ayan. Halos magkakaparehas po yan, mga kaibigan. Meron yan sensor dito sa pagitan na ito sa gitna. Yan. At meron din naman siya dito isa. Yan. Meron yan dyan, mga kaibigan, isang linya, dalawa. Yan, dalawang linya. Itong isang switch dyan, mga kaibigan, neutral yan. Pag ininggansa mo itong cable na ito, pag neutral mo yan, meron yan dyan parang bulitas. Yan, dulo. Ang itsura yan, mga kaibigan, ganito. For example, ito na yung switch. Yan. Thread type yan, mga kaibigan. Ano? Yan. Ito na yung pinakaibabaw. Meron siyang wire, dalawa. At ang itsura naman yan, ito ay thread yan, thread. Meron siyang parang bulitas yan dyan, bilog. Thread na yan. Ito na yan, siguro ito mga, kung hindi ako nagkakamali, 24 o 22 yan. Ang labi niyan, mga kaibigan. Ano? Ayan. Sa loob niyan, mga kaibigan, meron yan, ito, meron yan shafting. For example, may shafting yan dyan. Nakatutok yan dyan. Yung shafting na yan, mga kaibigan, meron niyang uka. Yan, meron yan dyan uka sa ilalim. Kung ito ang atras natin, ayan, pagka ininggansa natin yan, tatapat yan dito. For example, ano tayo ng reverse. Nag-shift tayo ng reverse. Pak. Kung hindi ako nagkakamali, tulak ito or atras. Ano mga kaibigan? Pagka tumapat na yan dito at ito yung reverse, papasok yan dyan sa butas na yan. Ito, pagka pumasok yan dyan sa butas na yan, magkakaroon ng continuous ito, ng continuity, yung ibabaw na yan. Ito na yan magiging line 1 at magiging line 2 natin, mga kaibigan. Ano? Ayan, ito yung sa reverse shift, parang ito yung shafting. Yun naman sa gitna, mga kaibigan, meron din yan shafting. Meron din yan, may nakatapat din yan dun sa may unahan, mga kaibigan. Ganito din yung style niya. Pero, nakatapat naman siya, sa lubog niya, yung sa pinakanggatla niya, ay sa neutral. Pagka neutral mo yun, papasok yan. Yan, yung parang may kanal yan dyan. Yan ang nag-i-indicate ng kaya tinawag yan na backup switch. Kasi ito na yung nag-i-indicate nung shifting dito sa transmission, mga kaibigan. Ito yun sa mga manual, mga kaibigan. Ano po? Kasi may lumabas ngayon na transmission na ang dami na ng selector, ang dami na ng switches, yung automatic, lalo ng sa Smoother G. Ano po, yung matic. Kung hindi ko nagkakamali, ang dami yun, ang daming switches yun, mga ganito lang yung lahat. Lahat yun nakatanim yan doon sa sa transmission. For example na mga switches 1, 3, yan, 1, 3, 6, ganyan. May alternate yan. Tapos meron na naman na 2,
4, 6, ganun. Parang may high and low. Puro switches yun. Walang pagkakaiba yan dito mga kaibigan. Kaya lang itong pinaliliwanag ko sa iyo, manual ito. Yung maraming switches, yung sa smoother, napakaraming switch yun. Kaya ang kagandahan naman nun, na-identify natin yung pumapasok na cambio. Gawa nitong sensor na ito mga kaibigan. Manual sensor lang naman ito mga kaibigan. Ano po? Ayan. Manual sensor lang naman yan. Ngayon, umpisa natin yung connection mga kaibigan. Ano po? Umpisa na natin yung connection mga kaibigan. Burahin na natin tong transmission. Kasi ito na yung switch ano po. Ayan, yung transmission. Burahin na natin yan. Magkakaroon tayo ng panibagong diagramming para hindi tayo malito. Ayan. Ito na yung magiging switches natin mga kaibigan. Ano? Ito yun. Ito na yung sensor switch mga kaibigan. Ganyan siya kalaki. Ito na yung thread. Ito na yung thread niya. Tapos meron siyang parang ball bearing. Ano po? Ayan. Pagka diniin mo siya, magkukontak ito. Lagi ito eh. Dalawang klase mga kaibigan itong sensor na ito. Transmission switch. Merong normally open. Meron naman na normally closed na kung tawagin mga kaibigan. Itong switch na ito. Ayan. Ito na yung connection. Magkukonect na tayo mga kaibigan. Ano po? Kung paano natin malalagyan siya ng relay para yung kanyang fog light ay kayanin ito. Kasi pag may fog light na, mahirapan na to. Kasi mababa lang yung ano niya. Kasi meron naman niya switch dito. Parang paliwanag ko sa inyo mga kaibigan. Parang ganyan lang siya. Ito, tinutulak yan itong parang bilog na ito. Tapos mayroong contact na dalawang ganyan. No? Yan. Ito yung tinatawag na normally open. Pagka dumiin ito dyan at na-select yan ng transmission, magkakaroon ito ng continuity. Kasi tatama na yan dyan mga kaibigan. Yun yung tinatawag na normally open. Merong isang ganitong switch na tinatawag na normally close. Lagi na siyang nakadikit. Yan. Ito na yung bulitas niya. Pagka sinilik mo naman yan, aangat yan. Lagi na siyang naka-on. Pagka pumasok na yan dito at na-select na nung selector, aangat naman siya. Yan, dito na siya puposisyon. Yan tinatawag na normally close. Ano po? Yan, normally close, normally open mga kaibigan. Saka lang siya bibitaw. Yan, automatic. Ayan. Ayan, umpisa natin. Ito na siya. Magkakaroon tayo ng supply. Ito automatic kasi ito pag wala pang relay. Pag wala pang relay, meron na ito agad positive. Meron ng positive yan agad. Magdodraw tayo ng fuse. Yan. Tapos magkakaroon tayo ng relay. Ano po? Magkakaroon tayo ng relay. Siyempre, ito na yung relay. Ito na yung out. Siyempre, ito yung supply katapat. Lagyan natin ang dotted line, mga kaibigan. Lakihan na natin yan. Yan. Ito na yung relay mga kaibigan. Ano, yung dotted line na yan. Ano. Ito na yung pin. Nakikita nyo naman yan. Ngayon, yung connection niya mga kaibigan. At siyempre, puputulin na natin ito. Positive yan eh. Puputulin na natin yan. So, supplyan na natin itong
relay. Ito na yung supply. Ayan. Medyo lumalabo na yung pintats natin mga kaibigan. Ito na yung supply ano po. Magkukunik tayo niyan supply. Ayan. Dito na yan sa fuse. Yan na yung connection mga kaibigan ano, sa transmission para hindi mag-overload to. Ito na yung pipirsahin niyan relay. Siyempre out na ito 87. Out na yan. Ito na yung magiging, for example, kung ito na yung positive natin, accessories. Kung ito na yung positive natin accessories at ito na yung fuse, automatically mayroon na siyang positive. Itong supply may positive na. Magkakaroon lang yan ng output dito pagka nasupply natin ito ng ground. Ito yung tinatawag nating ground control. Ayan. Connect na natin yan dyan. Ngayon, hindi pa siya gagana kasi wala pa itong supply. Naka-normally open siya. Gagana lang siya pag nag-ingansa na yung reverse. Ano po? Yung reverse niya. Gagana lang siya pagka nag-ingansa na yung cambio. Ito na yung gagawin nating negative. Yan. Sa katabi niyan, hindi mawawala ng mga bolt yan dyan. I-body ground na natin. Yan. Body ground. Ito na yung bolt. Iipit na natin yan dyan doon sa bolt. Yan. Ipit na natin yan dyan. Bolt na yan. Itornilyo na natin yan dyan. Siyempre, automatic yan dito. May ground na. Ayan. Papasok na yan dyan sa relay. Pagka kinambyo na natin, magkakaroon na ng out ito. Ayan, doon na tayo magkakaroon ng output. Fog light 1, fog light 2. Ayan, nakita pa? Ayan, yan. Doon na tayong ilaw. Ayan. Tapos yung gitna, meron tayong horn. Magkukunik na tayo mga kaibigan. Siyempre, automatic. Series yan. Dalawang yan. Siyempre, naka-body ground na yung isa. Body ground na rin natin yung isa. Ito na yung body ground ng isa, ng horn. May positive line 1 siya. Connect na rin siya yan. Yan. Yan yung connection yan mga kaibigan. Para hindi mag-overload yung transmission switch natin mga kaibigan. Ayan. Sana naintindihan nyo mga kaibigan. Ito na yung relay mga kaibigan. Boost relay. 24 volts. Ayan. Pwede natin i-apply yan sa mga manual. Ito mga kaibigan, reviewin natin yung ating connection. Ano po? Ayan. Ito accessories. Accessories. Siyempre automatic. Fuse. Ayan. Ito na yung magiging boost relay natin. Ayan. Ito yung magiging positive. Connected siya dito sa supply. Magiging ground control switch. Ito yung magiging reverse switch natin mga kaibigan. Automatic naka-ground siya. Pagka pumasok na yung selector ng reverse, automatic kakaroon ito ng continuity. Papasok siya sa relay. Mag-i-engage siya dito. Tatawid siya dito sa output. Ito na yung output 87. Lalabas siya din. Connected siya dito sa dalawang fog light. Ayan. Tapos naka-series na rin yung yung backhorn. Ito na yung backhorn mga kaibigan, backhorn, body ground na rin siya. Ayan. Sana malinaw yung pagkaka-demonstrate natin ng ating kung paano mapapanatiling matibay yung ating backhorn switch. Kasi hindi kailangan na kabit lang tayo ng kabit dito sa output. Ayan. Kasi dating connection yan ay positive. Magtatap tayo dyan, automatic ito, magbibigay ito. Kasi masyadong mabigat ng load, dalawang fog light niyan, yung halogen yan parehas. Katumbas na yan ng headlight mga kaibigan. Kaya kailangan natin mag-adapt ng isang relay. Yan, yan yung tinatawag na negative control. Ngayon, magaan na siya kasi negative na lang yung kukontrol dito sa relay. Pwede rin nating baliktarin to. Pwedeng itong positive ang dalhin natin dito.
Tapos ito naman ang maging supply sa ground. Pwedeng depende sa design kung anong gusto natin, kung positive control or negative control. Ayan. Okay diyan, maraming salamat at sa inyong pagsubaybay sa aking YouTube channel. Sa mga susunod kong video mga kaibigan, huwag kalilimutan i-subscribe ang aking YouTube channel, Sandy Torres, The Electrician. Mga kaibigan, mabuhay tayong lahat.